Okay, next na tanong dito is from Jefferson Mascardo. Bro, tanong ko po, pwede ba i-play po ulit-ulit ang Benedictine prayer hanggang makatulog? Magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga kabunto sa nanonood sa ating video episode sa oras na ito. Ang tanong po at tampok nating video sa oras na ito ay patungkol doon sa mga nakikinig sa yung sa YouTube, yung Saint Benedict na prayer, yung Crux Sacra Sit Mihi Lux, non Draco Sit Mihi Lux. Okay lang ba yun pakinggan, no? Hayaan na siya mag-play sa YouTube na paulit-ulit, okay lang ba daw yung pakinggan? Okay, so may mga ganyan kasing tao na ang iniisip nila na kapag nakatugtog yan is yung prayers nun is nagiging protection niya sa kanyang pagtulog. So, ano ang sagot ni Brother Romer sa katanungan na ito? Pero bago muna yan, sa mga bago pa po sa akin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin pong kalilimutan na pagkatapos po ng ating episode sa tanungan, yung mga tanong ninyo sa comment section na hindi nabigyan ng kasagutan ay bibigyang pansin sa episode na ito. At ang sasagutin ko mamaya ay yung tanong ni Francis Lisandro Lapera. Ano po ang masasabi ninyo sa SSPX? So, yan ang sasagutin ko mamaya pagkatapos ng episode na ito. Kaya bago tayo kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Brother Romer! Brother Romer! Hello, Brother Romer! Hello bro. Ano yan bro? Pwede ba daw i-play ulit-ulit ang Benedictine prayer hanggang makatulog? Walang problema bro. Kasi yung Crux Sacra Sit Mihi Lux, meron yan sa YouTube na yung paulit-ulit na kanta. Pwede yan. Walang problema dyan bro. So yan lang ang sagot natin bro. Okay, next question naman. Natatakot ako makinig sa YouTube sa prayer ng Benedictine tsaka yung kanta kasi minsan naiisip ko baka kasi hindi ko kasi naunawaan nasa isip ko baka ang pinagsasabi baka iba na baka ginamit sa occultism kaya ayaw ko makinig. Yung Crux Sacra. Oo. Kasi hindi ko kasi naunawaan. Sit Mihi Lux. Ano yan, yung paalala lang paalala may lang may kanta niyan ba ni Romer sa sa YouTube? Opo. Ang ganda ng boses. Kaso natatakot ako pakinggan. Gawa nga ng nasa isip ko baka ginamit na sa occultism ba? Hindi bro. Ang may gumagamit sa occultism. Ang lang bro, ang Crux Sacra Sit Mihi Lux, wag niyong gamitin yan sa iba. Kasi bawal yan kasi yan, direct command yan, yung Crux Sacra Sit Mihi Lux. Nung Draco Sit yung prayer na yan, direct command. So, wag niyong gamitin personal, pwede gamitin personal. Pero kapag ka mag-deliverance ka sa iba, kung hindi ka minister, for example, kahit na hindi minister nga pinagbawalan kami na gumamit niyan kasi direct command yan. Kasi nasa prayer na vade retro satana, bigan Satan. So, direct command. So, baka ma-retaliate tayo. Ang dami ng na-retaliate kasi ginamit nila. So, ang gagamitin lang natin yung mga Saint Michael, the Archangels na natin kung gusto niyo. Bader Romer, paano yan ganyan Bader Romer? Ikaw mismo, sinabi mo yan ngayon. So, hindi ba yun? Okay lang ba yung ganon? Walang problema bro. As long as personal. Or sa hindi, anak mo. Yung sinabi mo ngayon, hindi personal ba yun? Yung sinabi mo? Walang problema bro kasi pag-aaral mo ito Okay. For example, Crux Sacra, Sit Mihi Lux, Draco Sit Mihi Lux, vade retro satana. So, vade retro, bigan sa yung direct command yan, vade retro satana. Kailangan talaga na sakto talaga yung pag-pronounce kasi kami nga noon kapag ka nagbabasa kami ng Latin doon sa
prayer namin, kapag nagkamali talaga kami, pinapahalikan yung sahig as a symbol yan of penance kasi uh, ang pag-ano natin, pagbasa natin, kailangan talaga yung pronunciation talaga saktong-sakto. Tugmang-tugma talaga sa Latin na original kasi kapag kapag mag-aral ka talaga sa seminaryo, kailangan talaga na by declension yan eh. Ang daming declension yan. So declension, so kailangan talaga na ang pag-pronounce din at saka yung phrasing tama. Kasi kapag mali yung pagbasa mo, hindi ka talaga makapasa. No, stricto talaga yung professor sa Latin namin. No? So, yun ang sagot natin, bro. At yun po ang tampok na sagot ni Brother Romer sa katanungan na patungkol doon sa pag-play ng ulit-ulit ng Saint Benedict's Exorcism Prayer. Ngayon, doon naman tayo sa katanungan naman ni Francis Lisandro Lapera, kung saan ang tanong niya, good evening, ano po masasabi ninyo sa SSPX? Okay, ang masasabi namin ay ito. Ang SSPX ay ang Society of St. Pius X, isang tradisyonalistang katolikong samahan ng mga pari na itinatag ni Archbishop Marcel Lefebvre noong 1970. Ano ba ang background nito? Nabuo ang SSPX bilang reaksyon sa mga pagbabago sa simbahan pagkatapos ng ikalawang konseho ng Vatikano noong 1962 to 1965. Hindi sila sumasang-ayon sa ilang reforma gaya ng paggamit ng local na wika sa misa, yung paggamit ng vernacular language, lalo na sa Novus Ordo. Ecumenism, sila ay tutol din sa ecumenism, sa pagbabago sa liturhiya sa pamamagitan ng Novus Ordo. Pinanatili nila ang Latin Tridentine Mass at mas mahigpit na interpretation ng doktrina at disiplina. Anong kontrobersya dito? Noong 1988, inordinahan ni Lefebvre ang 4 na obispo ng walang pahintulot ng Papa, na naging sanhi ng excommunication ayon sa batas ng simbahan. Dahil dito, itinuring ng Vatican na ang SSPX ay nasa schismatic o labas sa ganap na pag-ugnayan sa Roma, pero hindi opisyal na hiwalay na relihiyon. Noong 2009, inalis ni Pope Benedict XVI ang excommunication ng mga obispo, pero hindi pa rin ganap na regular ang kanilang kanonisadong kalagayan. Sa ngayon, may ongoing na pag-uusap sa pagitan ng Vatican at SSPX para sa posibleng full communion. May sariling seminaryo, parokya at misyon sa iba't ibang bansa ang SSPX, kabilang ang Pilipinas. So, ibig sabihin, hanggang ngayon is wala pang pagkakasundo sa pagitan ng dalawa. Ngayon, tanong, bahagi pa rin ba sila ng Roman Catholic Church? Ang sagot ay oo. Bahagi pa rin sila ng Roman Catholic Church pero nasa irregular canonical status sila, kaya matatawag na silang mga matitigas ang ulo. Ha? Ito lang yung mga membro ng Iglesia Katolika na matitigas ang ulo. Yung kanilang excommunication ay inalis ni Pope Benedict XVI, pero patuloy pa rin sila sa pagkontra sa simbahang Katoliko. Sabihin mo namang sa demonyo ang misa natin, kalokohan niyang sa inyo. Kaya nung hinamon, nung naghamon itong si RJ Seno at pinatulan ni Ryan Mihiliano, ay naisipan siguro ng gobyerno, wag sa public, hanap kayo ng ibang private place kung saan nyo igawin ang debating yan. Kaya pumayag naman si Brother Ryan Mihiliano, si Brook Press, samantalang si RJ Seno biglang umatras. At sinasabi niya, narito, ito ang binyo na ating pinirmahan. Huwag doon sa lugar na lilipatan ninyo. Yun ang sabi ng ng gobyerno doon nyo gawin. So yung kanilang permit hindi pinayagan, kaya doon na lang gawin. Kaso si Argeseno yung mukha yatang ayaw at wala nangyaring debate. So ewan ko lang kung mayroong mga penalty yun, sana nagkaroon ng penalty yun para may bayaran si Argeseno. Tuloy tayo ngayon. Para sa mas malinaw, hindi sila itinuturing na ibang relihiyon. Ano daw?
Hindi sila itinuturing na ibang relihiyon o ganap na hiwalay gaya ng mga Protestante. Ang kanilang mga pari ay tunay na pari ng simbahan Katolika. Valid ang ordination nila. Pero, hindi rin sila ganap na in good standing. Kasi nga, matigas ulo. Dahil hindi sila sumusunod sa lahat ng otoridad at regulasyon ng Vatican, lalo na sa usapin ng liturhiya at disiplina. Ang Vatican mismo, sa pamumuno ni Pope Francis, ang ngayon ay si Pope Leo na ngayon, 14, ay nagsabi na valid pero illicit. May bisa pero labag sa batas ng simbahan ang karamihan sa kanilang mga sakramento. Maliban na lang kung binigyan sila ng partikular na permiso. Halimbawa, noong Year of Mercy 2015, pinahintulutan ni Pope Francis ang SSPX priest na magbigay ng valid at licit na kumpisal at kasal. Pinalawig niya ito hanggang ngayon. Sa madaling salita, ang SSPX sa Katoliko pa rin pero hindi ganap na sumusunod sa sistema ng simbahang Katolika sa Roma. Ngayon, kung bahagi sila ng Roman Catholic Church, bakit nila tinutuligsa ang liturgy at ang Novus Ordo ng Roman Catholic Church? Ang sagot is, ito ay dahil naniniwala ang SSPX na ang ilang reforma ng Vatican II, lalo na sa liturhiya, ay nakakapinsala sa pananampalatayang Katoliko, kahit sila mismo na nanatiling Katoliko. Para maintindihan, hatiin natin sa dalawang punto. Ano ang pananaw ng SSPX sa liturhiya? Ang dating Tridentine Mass o Latin Mass bago ang 1970 ay tinuturing nila na mas malinaw sa pagpapakita ng sakripisyal na katangian ng misa at mas nakatuon sa kabanalan at misteryo. Ang Novus Ordo sa Mass of Paul VI ng 1970 ay sa tingin nila mas madaling magdulot ng irreverence dahil mas simple at nakasentro sa tao kaysa sa Diyos ayon sa kanila. Nagbukas ng pinto sa mga maling interpretasyon ng pananampalataya, sabi nila, at nabawasan ang mga tanda ng debosyon tulad ng paggamit ng Latin, Gregorian chant at altar na nakaharap sa Diyos, ang ad orientem. Bakit sila tumutuligsa pero nananatiling Katoliko? Sa pananaw nila, ang pagiging tapat sa tradisyon ay mas mahalaga kaysa sumunod sa mga reformang tingin nila ay nagdudulot ng panganib sa kalinisan ng pananampalataya. Ginagamit nila ang argumentong obedience is not absolute if it endangers the faith. Ibig sabihin, kung sa tingin nila ay may panganib sa pananampalataya, maaari silang hindi sumunod. Pero para sa kanila, ang Vatican II at Novus Ordo ay hindi infallible sa lahat ng aspekto. Kaya pwedeng batikusin at hindi sundin na hindi iniiwan ang simbahang Katoliko. Sa madaling salita, ang SSPX ay parang dissident family member sa loob ng iisang bahay. Hindi sila umalis, pero malakas ang pagtutol sa ilang bagong patakaran ng pamilya at pinipilit nilang ibalik ang dating kasanayan. Okay, so para sa akin, yung sinasabi nilang dating kasanayan ay hindi naman nawala dahil yon ang tinatawag simbahang Katolika na extraordinary form of the Mass. Yung Novus Ordo na gumagamit ng vernacular language, yun ay the ordinary form of the Mass. Yung Tridentine Latin Mass, extraordinary form of the Mass. Ngayon, ang malaging issue dito ay ganito. Sinabi kasi ni Kristo, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At anuman ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Bagkus, ang mismo nagpahintulot, yung mismong Santo Papa at ang Iglesia majority. Ito lang naman ang grupo ng SSPX ang bukod tanging tumututol. Ngayon, yung kanilang pagtutol ba ay kinikilala ng simbahang Katolika na balido? No. Katunayan, parang ibinabasura nila ang ating paraan ng misa.
bawal daw tanggapin sa kamay. Nakalimutan nila na nung si Kristo ay nagsagawa ng huling hapunan, iniabot niya ang tinapay sa mga kamay ng mga alagad. Ha? Sa nila bawal iabot sa kamay. Pero ginawa ni na Kristo yan. Pangalawa, nung si Kristo ay nag-consecrate ng misa, ng Last Supper, siya ay nakaharap sa kanyang mga alagad. Tandaan natin na during Eucharist, ang mga alagad ay representative ni Jesus Christ. Ang mga pari ay representative ni Jesus Christ. Kaya kung si Kristo ay nakaharap sa kanyang mga alagad, hindi masama na humarap din ang ating mga pari sa mga tao during consecration. Kasi ginawa yan ni Kristo. Pangatlo, ang ginamit ni Kristo sa misa ay hindi wikang Latin. Hindi siya gumamit ng Gregorian chant. Ang ginamit ni Kristo, vernacular language. Kung ano yung kanila nakasanayang lingwahe, yun ang ginamit niya. At ating i-apply yung sinasabi sa Biblia na kung may papasok na hindi ka pananampalataya at hindi nauunawaan ang ating binibigkas, paano nila maintindihan ang ating pananampalataya kung hindi nila naintindihan ang ating mga binibigkas? Naalala ko tuloy yung nangyari doon, yung inibitahan ako ni Joseph Celos ba, na umattend ng SSPX Mass, no? Pagdating doon, yung mga chant, mga ikinakanta na sa wikang Latin, yung mga singer may dalang kodigo, may dalang lyrics. Ito naman si Joseph, kasi nagpahuli ako doon eh. Sabi ko, dito lang ako sa kasi malapit ako sa outlet, kailangan ko mag-charge ng cellphone. Pero ang intention ko doon is, tingnan ko siya. So, habang tinitingnan ko yung kumakanta doon, may hawak na papel, nandoon yung lyrics. And then, si Joseph naman is, yung bibig niya hindi tugma sa sa ikinakanta, hindi tugma. Yung mga, meron kasi yung para bang responsorio, no? Psalm responsory. So, habang may sinasabi sa wikang Latin, sumasagot naman yung mga tao. Pero si Joseph Celos, yung bibig niya hindi tugma. Hindi tugma ang bibig ni Joseph Celos sa isinasagot. And then, pagdating sa homily, Tagalog na. Kasi Tagalog siguro yung pare. Kaya nung pagkatapos ng simba, ang kanyang pangako sa akin is snack kami mag-snack. Libre niya snack. Siguro, kaya ginawa ni Joseph siguro yun para siguro akitin ako na lumipat sa SSPX. Malamang yun ang reason niya. Kaya habang kami kumakain, tinanong ko siya, ano yung kinanta kanina? Sabi niya, huwag ka na magtanong. Sabi ka na lang. Hindi ko kasi maintindihan eh. Kasi pag ibang sekta ang sinama mo doon, hindi niya maintindihan, hindi siya makakonvert. Kaya ang gusto ko siya ipaliwanag mo sa akin kung ano yung sinabi kanina. Hindi may paliwanag ni Joseph Celos eh. Hindi niya may paliwanag eh. Sabihin mo lang bro, kasi di ko maintindihan, di ko magets. Turuan mo kung ano yung pagkakasagot sa Salmo Responsorio. Sabihin mo sa akin, paano sinabi, bakit ganito yung pagkakasabi? Sabihin mo, paliwanag mo sa akin. Sabi niya, si pangutana, di ba? Huwag ka nang tanong-tanong dyan, kain ka na lang. Namula ang mukha ni Joseph Celos nang ako siya tinatanong kung ano ang ibig sabihin nun. Sabi ko sa kanya, ngayon, doon naman tayo sa simbahan namin sa katedral. Sabi niya, ayoko doon, mali doon. Sabi ko, mali? Simula pa lang pagpasok, naiintindihan mo na hanggang paglabas mo, sabihin mong mali. Kailan naging mali ang naiintindihan mo kaysa dyan pinasok mo ko, hindi ko naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang yung humili lang naman. Kaya simula noon,
Sabi ko sa kanya, kung hindi maganda ang tingin mo sa simbahan katoliko, lalo na sa simbahan namin, hindi na rin maganda ang tingin ko sa simbahan ninyo. At since then, hindi na magawa akong imbitahin ni Joseph Selos. Sinubukan niya, pero hindi na ako sumama. Sabi niya, Jando, simpata ko ta. Yung ko, paghilom diha. Magaling ka lang mag-imbita. May isna kong punta. Kasi tawag ako, naugkaon. Sabi ko sa kanya yun. So yun na isang palatandaan na hindi ako sumasang-ayon sa naging desisyon ni Joseph Selos na ako'y isama niya. Pero pag siya isasama ko, ayaw naman niya. Kung gusto niya, sana respetuhan na lang. Okay? Yun po ang ating sagot sa maikling tanong nitong si Francis Lisandro Lapera. Yan po ang aking sagot at maraming salamat po sa inyong panonood. And bye-bye.